Leadership War, Duterte versus Marcos Jr., Conservative Edition. Dalawang leader, dalawang estilo ng pamumuno, parehong may matibay na paninindigan, ngunit sino nga ba ang mas konserbatibo sa kanila? Si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kilala sa kanyang matapang na kamay sa batas, o si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may diplomatic at business-friendly approach? Tara, himay-himayin natin ang kanilang mga paninindigan pagdating sa law and order, foreign policy, at leadership style. Law and order. Unahin natin ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng pagiging konserbatibo, ang pagpapatupad ng batas. Si Duterte ay kilala sa kanyang strongman approach, lalo na sa giyera kontra droga. Sa kanyang termino, libu-libong operasyon laban sa iligal na droga ang isinagawa, isang patunay ng kanyang zero tolerance policy sa kriminalidad. Maraming sumuporta dito dahil nakita nilang bumaba ang crime rate sa ilang lugar. Ngunit marami rin ang tumuligsa rito dahil sa umano'y mga paglabag sa karapatang pantao. When I say, do not do drugs because I will kill you, I will kill you. I am the only remaining card left for the Filipinos to deal with the situation. Badly thought out, ill-conceived drug policies foster a regime of impunity. If I look like a bad boy to them, I really don't give a shit. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Samantala, si Marcos Jr. ay may mas malumanay na approach. Mas nakafocus siya sa economic recovery at modernization kaysa sa war on drugs. Sa halip na brutal na kampanya, mas binibigyang pansin niya ang reforma sa law enforcement at pagbibigay ng mas maraming resources sa PNP upang mapalakas ang intelligence gathering at modernisasyon ng kagamitan. Pero sapat ba ang ganitong diskarte para mapanatili ang kapayapaan? O mas mabisa ang kamay na bakal ni Duterte? Comment down below. Foreign policy. Sa usaping panlabas, malaki ang pagkakaiba ng kanilang paninindigan. Si Duterte ay kilala sa kanyang independent foreign policy. Itinakwil niya ang impluensya ng Amerika at mas pinili niyang palakasin ang relasyon ng Pilipinas sa China at Russia. Tinuligsa rin niya ang International Criminal Court at iba pang pandaigdigang organisasyon na aniyay nangingialam sa soberanya ng bansa. Naging kontrobersyal din ang kanyang mga pahayag laban sa Western powers. Ngunit ayon sa kanyang mga taga-suporta, ito ang nagbigay sa Pilipinas ng mas malayang pagkilos sa pandaigdigang larangan. Samantala, si Marcos Jr. ay tila bumalik sa tradisyonal na relasyon ng Pilipinas sa kanluran. Pinatatag niya ang alyansa sa Estados Unidos, mas aktibo sa international summits, at pinapalakas ang depensa ng bansa sa pamamagitan ng military agreements sa US. Habang patuloy niyang binabalanse ang relasyon sa China, mas malinaw na mas nakasandal siya sa Western alliances. Ngayon, alin ang mas mainam? Ang agresibong paglayo sa West ni Duterte o ang mas balancing approach ni Marcos Jr.? Sagutin sa poll na makikita sa screen. Leadership style. Ngayon naman, pag-usapan natin ang estilo ng kanilang pamumuno. Si Duterte ay kilala sa pagiging prangka at matapang sa kanyang pananalita. Hindi siya nag-aalangan sa pagsasalita laban sa kanyang mga kritiko at mas pinili niyang dumaan sa unconventional method sa pamamahala. Sa kanyang termino, binigyan niya ng malaking kapangyarihan ang militar at pulis upang mapanatili ang disiplina sa lipunan. Marami ang humanga sa kanyang matapang na estilo, pero may ilan din na nagsabing masyado itong marahas. Si Marcos Jr. naman ay mas mahinahon at diplomatic. Hindi siya kasing agresibo sa kanyang public statements at mas pinili niyang palibutan ang kanyang administrasyon ng technocrats at eksperto. Mas nakatutok siya sa economic policies at international relations sa halip na sa strongman tactics. Ngunit dahil dito, may ilan na nagsasabing hindi siya kasing kamay na bakal tulad ni Duterte. Mas gusto mo ba ang matapang at diretsong pamumuno ni Duterte o ang mas maingat at diplomatic na estilo ni Marcos Jr.?
I-comment ang inyong sagot. Never forget, we are Filipinos. One nation, one republic, indivisible. Concern is human rights. Mine is human lives. The lives of our youth are being wasted and families are destroyed. And all because of the chemical called shabu, cocaine, cannabis, and heroin. Sa huli, ang pamumuno ng isang presidente ay sinusukat hindi lang sa kanyang policies kundi sa epekto nito sa mamamayan. Sa panahong si Duterte ang presidente, malakas ang suporta niya mula sa masa. Ngunit maraming human rights organizations ang kumundena sa kanyang pamumuno. Samantala, si Marcos Jr. ay sinusubukang iangat ang imahe ng Pilipinas sa international stage, pero may mga nagsasabing wala siyang matinding political will kumpara kay Duterte. Ano ang masasabi mo? Kaninong legacy ang mas tatatak sa kasaysayan? Dalawang magkaibang leader, dalawang direksyon para sa bansa. Ngunit sa tingin mo, sino ang mas konserbatibo? Sino ang mas epektibong pinuno sa kanyang sariling paraan? Sagutin sa comment section at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang makabuluhang diskusyon. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayong muli sa susunod na video.